Happy morning mga kalgalag. Nagparamdam sa atin si Bulkan. Ayun, nandun siya. Boses na boses ni Bulkan sa may tabi ng Black Lava. Ngayon, umakyat siya mga idol. Tatry natin mag-set up at pupunta natin. Ayan, tumitilaok siya. May mga distansyang mga 100 meter. Ang problema dito mga kalagalag, ang pagtatalpakan natin mabato. Baka mahirapan lang tayo. Pero try natin. Paramdam siya eh. Nandun pa siya sa dulo. Pagkakataon to na marinig natin yung boses niya. Ayan, palapit tayo. Umakyat din si Bulkan sa batak. Masukal dito konti. Ayun, naririnig nyo ba mga kalagalag? Pakinggan natin kung saan parte na siya. Nandun yung boses niya. Doon ko naririnig. Pwede tayo dun sa kabila. Dumaan. Kasi tingin ko masukal dyan. So yan mga idol. Nagparamdam si Bulkan at naririnig natin tumitilaok. So ngayon dahan-dahan ako maakyat. Ayan, Bulkan yan, 100%. Pupuntahan ko, magsiset up ako. Time muna para patayin natin yung camera natin.
Ayun mga kalagalag. Nagparamdam at ano lang si Vulcan sa atin. Nakipagsagutan kay Tisoy. Si Tisoy yung napili ko kasi naka-score siya kahapon. Anong nangyari? Wala. Hindi lumapit si Vulcan. At least mga idol, nalaman natin na si Vulcan ay still alive pa siya dito. Nasyumpuan natin, umakyat dito sa taas. At yun nga, nakipagsagutan kay Tisoy. Ang mahirap lang dito mga kalagalag sa lugar na to, mabuhangin, bato, yung graba. Mahirap itusok yung talpak. Ito, mahirap itong bakal na to. Kaya nga yung setup ko, medyo malamya. At yung talpak ni Tisoy, umangat na ng mga 2 pulgada. So yan naangat niya na pagaspas niya kanina pagdating ko. At di rin ako nakapaglagay ng pataker, di ko nalagay si lambing kasi nga maatraso pag naglagay pa tayo nun. Yun nga, dahil hirap itusok yung talpak natin. Huwag maingay Tisoy. At ilan ng mga ka-hunters ko o mga kalagalag ko sa gubat ang gustong mag-volunteer na si Vulcan nga ay matry nilang ma-hunting dito. Pero isang beses, shout out kay Darwin Bungalon ng Malilipot Albay. Siya ay nag-try na dito sa aking playground. Pero ang sabi niya mga kalagalag, mahirap magtusok ng talpak. At si Albert Fuentes ng Bulusan, Sorsogon, nag-volunteer din. At sabi ko nga, mahirap. At si Janlo Notan ng Ubilyar, Albay. Yan mga kalagalag natin na gusto akong tulungan na itong si Vulcan nga ay muli kong mahuli. At shout out kay Albert Fuentes, ang aking pinakaunang CI na U-type ay nakahuli na naman nung March 9. Ngayong taon. Congrats sa iyo, idol. At ang aking CI na regalo sa iyo ay naka 5 na atang huli diyan. At ngayon mga idol, puntahan natin yung bangin kung saan si Lahar na mamalagi. Papakita ko sa inyo yung kung saan doon siya tumitira sa ilalim ng bangin. Pero umangat siya dito kanina. Narinig natin yung boses, nabusisa natin. At kakalas na tayo. At ito si Tisoy. Sobrang sipag. Kahit siya ay matapang sa akin, kahit lagi niya akong tinutuka, okay lang. At sa March, itong katapusan ng March, siya ay isasauli ko doon sa nagbigay sa akin kay John Lonota, idol. Isasauli ko si Tisoy kasi nauubos na yung pasensya ko sa kanya, baka masakal ko na to. Dahil tagtad na yung kamay ko ng tuka niya. So yan mga idol, ang setup natin malamya, pakita ko sa inyo. Ito mga idol ang setup natin. Makita natin yung talpak natin hindi masyado nakabaon. So yan, hindi siya masyadong baon dahil nga dito, ayan, magraba. Hirap natin siya itulos. So yan, medyo malamya yung CI natin, paka-set up. Kasi nga hindi siya binat. Ayan, medyo laylay. Pero sinubukan ko. Ito nga, papasok. Dapat nakalabas do. Yan. Sinubukan ko. Trinay ko baka lumapit si Vulcan. At ito nga sa kabila, ganun din, hindi natin maitulos. Pero kakapit pa rin diyan si Vulcan pag sakaling lumapit siya o sumalpok siya kanina. At yung talpak natin, ayan, umangat ng 2 pulgada yan, Ayan. Yan naman si Tisoy, papalo na naman sa akin yan. So yan mga idol, tanggalin ko muna si Tisoy. Ay. Ayan na naman. Oh. Talaga, ayan, sumabit tuloy yung misling.
Aray ko. Ito talaga. Aray. Ito, ganito katapang sa akin si Tisoy. Pinagpapasensyahan ko lang to kaya ayan, namimiyasa. So, kalagalag dyan lo ng bilyar. Sasauli ko tong bigay mo sa aking pangati kahit ito'y kahiyang ko ay nawawala na yung pasensya ko eh. Ayan, uwi ka sa bilyar. Nandito ako ngayon mga idol sa pangpang ng bangin, kung saan si Bulkan nga ay doon namamalagi, at kapag may time lang sa siguro naaakyat siya dito sa patag. So pakita ko sa inyo mga idol kung ano itsura nitong kataas yung bangin na to. Ito yung hampas mga idol. So yan, hawak tayo ng puno, hawak tayo dito sa puno ng ayan mga lodi. So yan, ang taas ng bangin na to doon, ayan. Ang lawak nito hanggang doon sa kabila ay mga 100 ganun, 100 meter hanggang doon sa kabila. So yan mga idol, diyan nakatira si Bulkan. Ayan, sa pangpang na to hanggang doon sa ilalim. Minsan diyan ko siya naririnig tumitilao. Ngayon sinumpong siguro umakyat dito sa taas kanina mga 5:30. Ayan, ito yung patag mga idol. Ayan yung patag. Ito ang patag na, ayan. Okay, ayan. At dito nga makita natin puro bato. Ayan. Hindi tulad doon sa kabilang pangpang. Malambot ang lupa doon. Walang problema magtulos ng talpak. So ayan, makita natin. Ayan, batuhan, kaya hirap dito sa lugar na to nakaalpas nung may hinuhuli kaming alpas. So ayan mga idol, ayan yung Black Lava tsaka yung Mount Mayon. Nandito siya parte, doon siya nakaalpas sa akin sa may puno na yun. Ayun, puno na yan, yan siya. May intindihan nyo kung bakit si Lahar ay nakaalpas at ang hirap niya katihin dahil nga dito ay batuhan. Sana doon siya sa kabila. Doon sa kabila, maganda ang lupa doon. At ang daan naman papunta doon. Para makapunta tayo doon sa kabila, ay doon sa pinaka dead end ng buhos ng Black Lava. Ngayon, pupunta tayo sa kabila naman. At baka sakali tumawid siya doon, doon natin naman siya set upan. At na makapaglatag tayo sa kanya ng pataker at itong silambing sabay natin. So yan mga lodi, pupunta ako doon sa kabila. Pakita ko rin yung doon, yung lupa na maganda pagtalpakan. Ito na yung pababa ng kabilang Black Lava mga idol. So yan, pababa na tayo. Ayan, makita nyo, yan sa dulo, green na green. Yan ang sinasabi kong magandang lupa. Minsan pag nababa ako dito, may mga katina akong nakikita dyan. Sumasabay sila sa baka, tumutuka sila ng mga yung parang tipaklong maliliit. At yung tae ng baka kinakahig nila. Yun, doon sila nakikita kong tumutuka. At kapag nagkagulatan, yun, tatakbo sila. So ito mga batuan pa rin ito mga idol. Yan. Ito yung terrain talaga dito. Matitrail kapag umakyat at pababa. So ito na mga lodi. Ayan, ito na yung sinasabi kong kabilang pangpang. So yan mga idol. Ayan. At yung bangin nandyan sa lugar na yan. Ayan. Ayun. Diyan siya. Pakita ko yung lambot ng lupa dito mga kalagalag. Maganda mag set up dito. Ayan. Ayan. Dire-diretso. Ayan. Walang problema. Kapit na kapit yung natin si ay. Pero doon sa kabila, napakahirap. Kahapon,
Diyan natin nakuha si Laba. Diyan natin na si Tisoy nakadali sa kanya at si Lambing. So yan mga idol, dito, itong lugar na to, dito ako naghihintay kung may titilaok na labuyo. At kapag may narinig ako, pati dyan, dito sa likod ko, at doon sa kabila, pupuntahan ko yan. Pero pag narinig ko doon sa kabila, hindi na ako pupunta kaya nga mahirap doon, batuhan. Ang pinagtsatsagaan ko lang doon si Vulcan, kung sakali makapagtalpak tayo ng CI. Kanina minalas mahigit 1 oras tayong naka sa kanya, pero di siya lumapit, nakipagsagutan lang siya. So yan mga ludi, mamaya magsha-shoutout ako, meron naman akong baon dito at maghihintay ako ng ng tilaok ng alpas at standby lang, baka sakali makachamba pa tayo. May alpas doon mga idol. Dahan-dahan kaming lalapit ni Letosoy. At napansin ko rin to. Ayan. Pinag-anuhan ng baboy ramo. Ito kanina mga kalagalag. Kanina dinaanan namin to. Ayan. Umikot yung labuyo. Doon siya galing. Pumunta doon. Nandun na siya. At ito mga bakas ng pinag-anuhan ng baboy ramoy Ayan. Ayan yung mga apak nila. Ayan. So ayan, hanggang dyan. Merong baboy ramo dito mga idol at siyempre marami ring alpas. Ang hirap pumasok dyan, masyado masukal. Kapag dumiretso pa tayo, ang mangyayari, makaapak lang tayo ng sanga. Mawawala na yung labuyo na yan. Sa unahan lang, maraming sa unahan yan, maraming kawayan. Hirap pasukin. Nawala na siya. Wala na yung tilaok. May mga sinusundan ako mga idol na tilaok ng labuyo. Pero kapag nilalapitan ko na, bigla silang nawawala. At dito nga sa may paanan ko lang, meron tayong nakitang mga balahibo ng labuyo. Siguro ito ay kinain ng musang. Ito yung mga kalaban nila kapag sila ay napadapo sa kahoy sa gabi. At yung musang naman inaatake sila. Siguro hindi ito nakapag paghanda at siya ay nakatay ng ng musang. At ito nga mga idol yung niya. Ayan, balahibo. Ayan, pula. Lalaki to. Ayan, nagkalat ang kanya ding balahibo. Ayan, sumabit sa mga dahon-dahon. Pero wala tayong makitang buto o laman ng labuyo. Ito na to, matanda na to. So yan mga lods, kinain lang siya siguro ng musang. Kasi kung bayawak, di siya basta-basta Ayan, kalat yung balahibo niya dito. At baka mamaya mag-aalas 9 na mga idol, wala nang masyado na tilaok. At magsha-shoutout na lang ako.
Shout out sa mga ano natin, mga taga panood. Shout out kay Jaime Ramirez, kay Tres TV, Denver Apolinario ng Pampanga. Shout out sa mga taga Pampanga. Thompson Hunter, Palau Hunter. Shout out kay Orlan in Mikey ng Bonjois Tanawan. Siguro sa Batangas to. Shout out sa mga Tanawan. At kay Alvin Apuya, F Content. At sa pinakahuli ay kay Longbird ng Oriental Mindoro. Shout out sa inyo mga kalagalag. At sa next content natin mga idol ay gagawa tayo ng video kung paano natin malaman ang isang mistiso o purong labuyo. Yan ay isang katanungan ng isa nating taga-subaybay dyan sa US, no? Kung paano daw natin nalalaman ang isang pure at mistisong labuyo. So yan mga kalagalag, next topic natin ay kung paano ma-identify ang isang pure at mistisong labuyo. At yan lang mga idol, huwag nyo kalimutan i-subscribe ang YouTube channel Juan Lagalag.